home court means something. And that's why this Friday game is really crucial to us. We've got to come with our best foot forward. We can't take anything for granted with them being at home, in front of their home crowd. Ka-Express, Gilas Pilipinas enters the window with a final 12 na sobrang lakas kahit wala si Kai Sotto. At ito ang pinakamahalagang punto ng update kahit wala ang anchor big man ng bansa. Si Kai ay nananatiling identity ng programa habang ipinapakita ng Final 12 na kayang tumayo ng malakas sa short-term competitive window. Sa lineup na ito, dalawang malaking pagbabago. Ang agad na tumama sa spotlight ang pagpasok ni Quentin Malura-Brown o QMB bilang kapalit ni Kai at ang pagbabalik ni RJ Abarrientos bilang kapalit ni Jamie Malonzo. Si QMB, isang high IQ, physical at positional big man, ay magsisilbing stabilizer sa loob, solid screener, maasahang rebounder, at mahusay pumesto sa defensive rotations. Si Abarrientos naman ang magdadagdag ng spacing, ball handling, and off-ball movement na malaking tulong sa backcourt, lalo na sa harap ng guard-heavy pressure ng Guam. Pero malinaw, hindi pipitsugin ng Guam, hindi sila lalaban ng dihado sa talent. Dahil may tatlong players sila na galing sa USNCAA Division 1, isang bagay na bihirang makita sa kanilang lineup. Si Jonathan Galloway mula UC Irvine, ang magiging anchor nila sa loob, rim protector, rebounder at elite defender na may international experience. Si Matthew Figurgor naman, isang athletic forward na may Division 1 and Chaminade background ang magbibigay sa kanila ng mobile at length na pwedeng magbigay ng problema sa pick and roll defense ng Gilas. At si Ernest Ross, dating naglaro sa Auburn at Missouri sa SEC, ay isang versatile wing scorer na marunong mag-attack, mag-post at tumira mula sa perimeter. Kapag pinagsama ang tatlong ito, magkakaroon ang Guam ng size, mobility at experience na sapat para magbigay ng matchup challenges. Kasama pa ang Spitfire guard na si Jericho Cruz, explosive driver at crafty creator, at streaky shooter, kaya hindi magiging simple ang gabi para sa Gilas. Ang backcourt duel sa pagitan ni Cruz at Abarrientos ang posibleng maging isa sa pinakamainit na subplot ng laro. Sa frontline naman, magiging mahalaga ang physicality ni Galloway, laban ni Jimar Fajardo at QMB, pati na ang mobility battle ni Figurgor at AJ Edo o Japit Aguilar. So dito papasok ang depth advantage ng Gilas, mas mahaba, mas malawak ang rotation at mas consistent ang spacing at execution. Sa kabuuan, sobrang lakas ng Gilas Final 12 kahit wala si Kai at malinaw ang identity nila, disciplined frontcourt, attacking guards at improved spacing. Pero hindi dapat maliitin ang Guam dahil ang kombinasyon ng kanilang NCAA Division 1 talents at aggressive guards ay sapat para magpahirap kung hindi magiging maaga ang adjustments ng Gilas. Ang labang ito ay magiging test kung gaano kabilis makakabuo ng chemistry ang bagong Final 12 at kung gaano katatag ang sistema kahit wala ang pangunahing anchor ng programa. Gilas Pilipinas enters this window carrying a Final 12 na punong-puno ng depth, discipline at versatility kahit wala si Kai. At dito mas lumilitaw kung gaano kahanda ang programang umaangkop sa sitwasyon. Malinaw na ang dalawang malaking pagbabago, QMB at RJ Abarrientos ay hindi lang simpleng replacements, kundi strategic pieces na umiikot sa bagong identity ng koponan. Ang pagpasok ni QMB ay nag-inject ng stability sa loob. Siya ang klase ng big man na hindi flashy pero fundamental sa execution. Mahusay pumaste, maingat sa footwork, malakas sa rim protection, at may mataas na defensive awareness. Sa isang matchup kung saan ang Guam ay may dalawang athletic forwards at isang rim protecting big, sobrang mahalaga ang kanyang presence para hindi mabutas ang Gilas sa physical mismatches. Sa kabilang banda, si RJ Abarrientos ay bumabalik bilang perimeter weapon na kailangan ng Gilas. Elite shooting, mabilis na decision-making at kakayahang magbukas ng driving lanes para kina Dwight Ramos, Scottie Thompson at Chris Newsome. Pero kahit gaano kalakas ng Gilas Final 12, hindi pwedeng i-dismiss ang Guam dahil nakabase ang kanilang roster sa Division 1 experience at pro toughness. Ang tatlong NCAA Division 1 products na nasa linya nila, Jonathan Galloway, Matthew Figurgor at Ernest Ross, ay nagbibigay ng kombinasyon ng size, athleticism at scoring versatility
na bihira sa isang island nation program. Si Galloway ay kilala sa UC Irvine days niya bilang defensive anchor na may natural feel sa pag-timing ng blocks at pag-contest ng shots. Hindi siya madalas pumesto ng offense, pero ang defensive impact niya ay makakapagpigil sa early paint touches ng Gilas. Si Foy Gurgor naman, ang twinner forward na mahaba, mabilis at mobile. Siya ang klase ng player na kayang mag-switch sa guards at kaya ring tumira mula mid-range. Sa spacing-heavy offense ng Gilas, dapat bantayan kung paano siya iikot sa screens dahil kung hindi, kaya niyang sirain ang flow ng ball movement. At si Ross, ang pinaka-polished scorer ng tatlo, ang pwedeng maging offensive focal point ng Guam. Matibay ang katawan, explosive ang first step, at may college pedigree na nag-develop sa kanya bilang all-around wing defender at scorer. Sa backcourt naman, si Jericho Cruz ang magiging immediate problem ng Gilas. Ang kanyang agresibong pag-atake at high motor style ay suwak sa mga laro kung saan kailangang maghatak ng momentum. Kapag maging main gunner siya, obligado ang Gilas na magbigay ng defensive stopper. Posibleng sina Dwight Ramos o Chris Newsome para limitahan ang kanyang first step penetration at pull-up game. Dito rin papasok ang big significance ng pagbabalik ni RJ Abarrientos dahil kaya niya mag-handle ng ball under pressure. Hindi agad mahustage ang Gilas sa traps at aggressive pick-and-roll defense ng Guam. Sa kabuuan, yes, malalim at mas structured ang Gilas, pero ang Guam ay may tamang personnel para gumawa ng chaotic stretches kung hindi maaga maayos ang execution. Ang final 12 ng Gilas ay malakas, pero kailangang i-translate sa on-court discipline kung gusto nilang kontrolado ang bawat minuto ng laro. Ang pagkawala ni Kai ay hindi lang pagkawala ng height, iyon ay pagkawala ng gravitational presence sa loob, so meaning automatic help defender ang kalaban kapag andoon siya. Kailangan pantayan ng Gilas ang efficiency sa pamamagitan ng mas mabilis na ball movement, emphasis sa spacing. Dito pumapasok ang importansya ni QMB. Hindi niya kailangang maging Kai. Ang kailangan niya ay panatilihin ang rhythm ng offense sa pamamagitan ng solid screens, disciplined positioning at tamang pagbasa ng depensa. At dahil dito, mas nagiging fluid ang attack ng Gilas, lalo na kapag ginagamit nila ang dalawang guard action, gaya ni na Dwight Ramos at RJ Abarrientos. Ginagamit ng Guam ang kanilang physicality ng kanilang NCAA products. Si Galloway ay natural shot deterrent. Hindi man siya mag-block ng 6 o 7 na tira, sapat ang kanyang presence para baguhin ang anggulo ng atake ng Gilas. So ibig sabihin, mas magiging mahalaga ang short roll playmaking ni na QMB at AJ Edo. Kapag binibigyan siya ng bola sa gitna ng lane, kailangan nilang makita agad kung corner shooter ba dapat puntahan o kick out sa wing. Kapag hindi naging decisive ang Gilas dito, babagalan ng Guam ang kanilang rhythm.